Shalom mga brethren! Ako nga pala si Mashi. Welcome to the GFCF Church. Sa mga nanonood, online and on-site, natutuwa kami na makasama kayo. Before our service starts, reminder lang po, let us set aside all our distractions and let us focus on the Lord. Sa mga nasa online po, please follow our social media pages, like and share sa mga ating family and friends at sabay-sabay tayo magpuri sa ating Almighty Father. And now, let us ready ourselves to dance like David and sing with the heart of gratitude to our Lord Jesus!
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's continue to rejoice. Let's make a joyful noise. Let's go, noise. Joyful noise, friend. Jesus. Let's say, yeah, Jesus.
When you speak the name of Jesus, everything will turn to Jesus. Let us receive the transformation and the powerful name that brings victory, liberty, healing, deliverance, restoration, abundance, provision, the many things that we cannot think or imagine. What can we ask for? We give you the glory, Lord. Come on, let's sing this wonderful name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus. To every dark addiction start to fade. Yes, Lord. Declare there is hope and there is freedom. Oh, sweet Jesus. You know there is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Every stronghold shine through the shadow. Burn like the heart. I just want to speak the name of Jesus. Over me, all inside of me. Every soul I captive by the compassion, I speak to Come on, let's shout the name of Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every day. In Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus.
wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. The name of God is power. You got the days to that's your name, Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the garden, Jesus from my family, I speak the Jesus from the mountain, Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your greatest name. Let's speak Hallelujah, hallelujah, congregation. Let's stay with the presence of the Lord. Hallelujah. If we just say thank you, Lord. In the name of Jesus, I am healed. In the name of Jesus, I am restored. In the name of Jesus, I have peace. In the name of Jesus, I am free. Hallelujah. Yes, Lord God. All your people here are free indeed. Maraming salamat, Panginoon. Truly, you are an awesome God. Truly, oh God, you are a magnificent Savior. Thank you for the 2 days that we encounter you. Lord, thank you for speaking to us in mysterious ways. Thank you for that spiritual nourishment that you added to us for these 2 days that we saw you and encountered you. Lord, pumunta kami dito na may kabigatan. Ngunit ngayon, Panginoon, maluwag na maluwag ang aming mga puso. Lord, pumunta kami dito na may masakit sa aming mga physical, sa aming mental, emotional. Kulang kami sa spiritual na relasyon namin sa iyo. But Lord, you made us whole again! Thank you, Lord! Lord, ikaw ang gumagalaw sa bawat isa sa amin. Wala kaming kayang gawin para baguhin ang mga sarili namin. It is only through your grace, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa bawat isang naririto. At sa mga gusto pumunta na hindi nakarating, Panginoon, you know their hearts. Lord, maraming salamat dahil sa mga tao
na sinamba ka, binigyan ka po papuri, Panginoon, sa kanilang buhay. Ninais namin lahat na mabago mo kami. Ninais namin, Panginoon, na umalis kami, na may bitbit kami pagpapala mula sa iyo. Pagbabago ng buhay, O God. Tulungan mo na hindi lamang mananatili ang lahat ng salitang narinig namin sa iyo sa bulwagang ito. But Lord God, more indeed na paglabas namin sa lugar na ito ay makikita ang lahat ng pagbabago na ginawa mo sa bawat isa. Lord God, we just want to change my room. Lord, had lost another one because it think we are all free. Maraming salamat sapagkat ikaw ang gumagabay sa bawat isa sa amin. Thank you for that healing. Thank you for that restoration. Thank you for that revival. Breakthrough, oh God. The brokenness from inside and out has already been released by the power of the Holy Spirit, by the power of your name, Jesus. Lord, we speak the name of Jesus in the life of our pastor and Mommy Vini that are going to speak to us today. Speak to them mightily. Give them the wisdom, the anointing, and the courage. Give them the power of your word that will transform lives, that will change us from glory to glory. Maraming salamat, Panginoon, dahil ramdam namin ang pagkalaw mo sa kongregasyon na ito. Yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, na tunay na lumalapat sa piso ng buhay ng bawat isang namin ito, na siya nga na huwag magpapatibay sa GFCM1. Tunay na that is your greatest commandment, to love each and every one of us like ourselves, oh God, the love that comes from you only. Walang gagawin ng kalaban para matibag kami. In Jesus' name, sapagkat ikaw ang nasa kalagitnaan ng kongregasyon ito. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mo sa araw na to. Hindi pa man natatapos ang service na ito, oh God, but Lord, we already received the power of your God in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord, surround us. Surround us, everyone, each and every one of us. Your grace, your mercy, your love, and your power. And we will all dwell in the land of the Lord forever and ever. In Jesus' name we pray, congregation. Say amen. Our God is alive, amen? Nakita niyo ba yung cross na sa labas? The cross behind us. The bridge before us. We will break through, ibig sabihin niya. We will break through. We will break through tayo na dito sa gathering ng Torah. Tapos lang yung water baptism ng iba. Ngayon, marami namang pakanas sa taas para itumba kayo. Sabi niya sa'yo, nag-galing ko, water baptism na kayo, full French Christian na kayo, lahat mo ng kaya ng religious yan, nakikitest tayo, nakikitest ng kanilang bibig yan.
tunay-tunay, makapunay kayo lang yan. Yung talagang totoo. Kaya yung mga banawang baptize, huwag kayong magtakakabit at ganun. Tapos ko lang mag-baptize, takot na lang kung mga pagsuot kung alam sa katawan ko. Ano ba yan? Normal lang yun. Kasi ayaw ni Satanas na umangat kayo ng todo-todo. Babalihin na naman yung bubay, hindi na para hindi na makapurma. Kaya si Lord ay binibigyan tayo ng mga biblical admonition or teachings. Ano gagawin natin kung saan dumating yun? Kasi tanda nyo, dati na dati yun, sinisipis ng sa atin. In this world, you will surely have trouble. So, iba lang trouble. Hindi mo ka nasawa ko. Pinak mo yung pera mo. Dinaya ka. Ang dami trouble yun. Diba? Gano'n yung katabi mo, kung hindi ko yung paso, yung dahil-dahil ka dito. Hindi ko yung malapag kung magsisigat o hindi. Sino na gusto sa pagkain? Gusto na, kaya wala sa kasama natin yan. Doon tayo rito. Parang mitibay ng mga araw, di ba? So, ang ating pag-uusapan na ito lang. Diretso na natin. Na itong ating katupan ay para dun sa mga water baptize at dun sa mga nabautislihan na sa mga pagkakas. Napatuloy pa rin nila na laban sa laban. You know, you should not be treating the devil as if he is unfair and impractical. Nonsense siya eh. Hindi siya, ano lang yun, nanduduro lang yun, kasi wala siyang power to limit you. Parang nililito ka lang, dinuduro ka lang para matakot ka, discourage ka, magpanginakan mo. Kaya you should not be treating him as if he is almighty. But you should not also underestimate him kasi makakapalit pa rin yun kung bibigyan mo ng pagkakataon. So si Jesus Christ mismo, parang nakakasinod kung ating nandito. Ito pala ako ito ako po sa mga kasi nakakaano, nakakayon. Okay na? Ayan, sige, praise the Lord, usap tayo. Si Lord na nanalangin, kung sa mundo, dinala siya ng Espiritu doon. Kaya may po si Lord. Hindi mo naman mahulog yan. So si Lord nag-pray. Nag-appear siya sa taas. Appear sa taas. 40 days na nagpapasok. Ito na. Hindi ka tulad ng mga taga-Bible ship. Parang ano. Ano mga ginagawa mo? Ito mo 40 days ka rin niya. Ayan mga tinapay. Yan mga bato. Gawin mong tinapay. Sabi ng Lord, isip-isip si Lord. Iba ba mo kaya sa pinasukan? Jesus is tempted in the wilderness. Mababasa niyan sa Matthew chapter 4, Mark chapter 1, Luke chapter 4. Ito kung yung sinapit gospel ay dadaanan ko lang isa sa kanila para makuha natin yung sinabi ng gusto kaya ng context. The devil is about to tempt you. Si Lord hindi tempt you Lord kasi hindi siya naman gusto para magkasalanan. Si Satanas yun. Kaya pag may nanonood siya sa katabi mo, sabi ko sa katabi mo, hindi ka naman sa Satanas, angel ka naman. The devil's purpose is to destroy your credibility, integrity, and availability to serve God. Kaya kayong mga nabaptize ay ipinipretend kayo ni Lord sa paglilingkod. Amen! Nire-ready kayo ng Lord. Kaya sinabi ko, Lord, I'm living, now I'm dying my old self. When I came back out of the water, I will be living a new life with you in Christ. We are born again, new creation. Kaya na ayaw naman sa pansyon ganong style. Gusto niyo yung burning style, dapat style, kasama niya kayo. Yung mataray, mayabang, laging rito, laging paangas, laging visit sa buhay. Yung gusto sa talas ng buhay mo parang hindi mo yung impyerno ng buhay. Eh, nabagong buhay ka na kayo. Ang sayo-sayo, pastor. Ang sayo-sayo doon sa
Parang mga dami-dami nakita ng revelation, may mga kita, may mga puti, may kalapangan malaki, may maliit, may mga... Dami mga revelation sa Lord, ba? Because God is manifesting, God is revealing, God is trying to disclose Himself to you, that He is true God. Amen. You are encountering, hindi siya patay. He's alive. Habang tayo rito, ang daming nakakita ng mga mapuputi, mga liwanag, kalapati, mga ano-ano, piniglabutan. May sumususugan yung maintindihan. That is the manifestation of divine encounter or visitation. Sino naka-encounter kay Lord sa kamain? Yeah! Diba? Naka-encounter kasi busog eh. Alam mo, pinagalo eto ang pinaka-danger. Pagkatapos ng spiritual life, babanat yung kalaban para ibagsak ang pababa. Ito, dito tayo mag-ingat. Ang dami sumasabit dito eh. Kaya ba, natuliso eh, lalo patuloy eh. Huwag tayo natuliso, renakchitan kayo. Maaaral ka na naman, hindi na nakakapalag na pag-aaral ka ng labas turista mo. We need to study the strategy of the devil. Kasi pag hindi mo alam yung pakanan ng malabo, malakamaan ka. Ngayon mo alam na, ituturo mo yun. Parang sa tamas na, na-abiso na yung pakanan. Talagang wala. Lagot na ako sa mga kristyano. Iba na lang kakatitirahin mo yung mga natutulog doon sa bundok. Hindi na lang kakatitirahin ko. Alam mo mga tao dito eh. Tawag gising na gising kayo ngayon, no? Alam mo bakit? Kasi si Satanas, gusto kayo pakil na dito. Sa gawin ng Holy Spirit, bubuksan niya. For 40 days, kanina makabasa ni Jesus Christ. Makabasa niya. Nagkatawang tao si Lord, nagkatawang tao. Medyo malaman kasi niya. After 40 days walang kainan, kaya niya ba? Yun na, mga 15 kilos, 20 kilos na wala sa kanya. Guro, kahit na kaya. Nag-21 days kang iba, hindi na makilala sa sarili. Siya hindi sa makilala. Yung simpa. Alam mo yung mayat mo yun, no? Ito 40 days. Sino kaya 40 days? Kung kayo magpapas ng 40 days na wala kang meeting na Holy Spirit, pwede kayo mamatay. Yung ka yun. Sabi nga ni Joel, dalawang ako na hindi mamatay. Ano ba kaya dali? Food. Kaya kaya na usapan natin. Okay, let's go to the Bible. Doon tayo sumok natin very detail na pagkaka-explain niya about the invitation of Jesus Christ. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness. Sino nagdala sa kanya doon sa wilderness? Holy Spirit yun. Kasi nagtatrabaho naman sila ng Father, Jesus Christ, Holy Spirit. Sabi ng Lord, doon tayo sa desierto, doon tayo sa wilderness. Sino nagdala sa inyo rito? Kaya, Holy Spirit. Sigurado kasi sa Satanas, bakit? I will say about the devil surely is not the one from you here, only the Spirit. To be tempted by the devil, after fasting for 40 days and 40 nights. Erika, kaya mo ito, 40 days, 40 nights? He was hungry. Listen, he was not thirsty. He was hungry. Kaya pag magpapasting ka, dapat may tubig. Kasi hindi ka pwede mabuhay ng 3 araw pag walang tubig, madidehydrate ka, patay ka. Pero pagka may tubig, wala nang solid food, tayo ng 40 days. Iba, umabot pa ng 70 days. The tempter, si Satan, came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Ang galing sana kung ganyan ang buhay natin. Ha? Sasabihin ko lang dito sa iPhone, maging 10 lakad ka ngayon. May 10 lakad na ako. Ito naman sa'yo, ate. Ang galing sana kung ganyan. Pero tayo ganyan kakalaan. Pero tayo ganyan power. No job. If we do have that kind of ability to transform matters into something that we need, we are like God. Bato, kas gagawin mo bato tinapay, wala nang luluto. Hindi na ako magluluto, sabi ko. Papel, maging spaghetti ka ngayon.
Anong kinain nyo? Kumain na kami mami, huwag ka nang buto. May kapangyarihan. Pwede ba yun? Kung anak ka talaga ng Diyos, sino anak ng Diyos dito? Nasa Bible. Pag sabi sa Bible, ang sino kong tumanggap kay Jesus, ay binigyan niya ng karapatan, maging anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, magbilaro ka nga. Tingnan ko kung Christian ka. Ganun ba ang Christianity? Nagpapasika? Nagpapakyut? Pag may nakita ka mo talagang sa'yo, talagang binang-bida ka lang. Ano sabi ni Jesus? Jesus answered, "It is written, man shall not live by ano daw? O, sino dito ang kumakain para mabuhay? Asang naman ulit ang kumakain para mabuhay. O, sino dito nabubuhay para kumain? Ibang context yun, ha? Maraming tao, nabubuhay sila para kumain lang. Hindi yun ang ibig sabihin ng buhay. Buhay ka kaya nakakakain. Kasi sa kanya pagka walang no food, no life. Eh si Jesus Christ po, today's no food, eh. O yung mga medyo mataping niya, matatatak. Pinakusap tayo ng Holy Spirit. Pwede ba na akong buhay, Pastor, ito ang pagkain for 40 days? O yung bibigyan si Ate Grace sa saksiyan mo. Si Ate Grace, 5 kilos na lang, 5 kilos na namalagan. Ang aming interest niya, 20 kilos lang. Bakit yung natin magiging palagi? Nangyayari na nga. Sabi Pastor, nangyayari. Ate Melissa, we are not only living by bread. We are also live by the word of God. Ayaw mabuhay ng walang kainan. Bible study na tayo. 40 days. Sana magkaroon dito ng ganyan. 40 days fasting. Bible study only. Aatin ko sa Lord. Ang pag-iisa kagalit ang hindi ko lang kasama. Ano ba naman yan? Ang sarap-sarap itong kain namin dito dati na marina. Pero hindi, meron pang lemon yogurt. Tapos tatanggalin yung pastor. Alam niyo kasi sa tanas marunong yan. Kaya ayaw naman natin i-school yung ating buhay. Dahil pagpunta natin dito, pinabalansin natin. We believe in our principle of core values in the church and they devoted themselves in teaching. Bread, eating yung fellowship. Sino yung nakapag-fellowship na, marami na nakapag-fellowship ngayon. And prayer, meaning worship. Kaya balansin po, pag baba natin dito, balansin ang ating pagbuhan, ang ating mental, ang ating physical, ang ating emotional, ang ating spiritual and relational. Kaya holistic, balance personality at pagbabago ito, hindi yung kung kabalaan natin kasi saan tayo sa mundo, anong gawa mo nga? Kailan na ginawa namin ito. Di ba? Kung sa mga natin nilog, kainan ka. Si Jesus Christ, walang kain. Eh, anong ginawa niya sa mundo? Nakipag-usap ko siya kay God the Father sa Holy Spirit. Yung anong divine strategy kung paano na i-interpret ang mundo. Kasi mag-isimula na yung ministry niya ito eh. Preparasyon na ito for greater ministry. Kaya yung mga nabaptize, nire-ready na kayo ng Lord para gamitin kayo ng Lord. Gagamitin kayo para magsalita, mag-encourage, mag-preach, mag-teach, mag-lead. Dumadali yung isang tao ito, pangyari ng Espiritu Santo. Sabi natin, inigilagutan siya. Pastor, talagang naranasan yung pangyari ng Espiritu Santo. The Holy Spirit is preparing your body to be the instrument of divine kingdom expansion. Kaya ilagay yung katawan niyo, ilagay niyo, Lord, I'm available. Sabi mo, Lord, I'm available. Ayan, ganyan lang ang sasabihin ko. Kasi inahanda kayo dito eh. Kaya lang, siyempre, ayaw naman isang mas magagamit kayo. Kasi mababawasan naman yung mga membro sa impyerno. Yung mga kaibigan nyo, madadala nyo dito. Kaya next year, triple ang dami ng dadala dito. Kaya tingin isa sa inyo, maghahanap ng dalawa eh. Hindi mo tayo triple ang number natin dito. Sa pati, magkakapaglulat ko. Kasi rito, meron sa taas, kasi parang. Kaya ang Diyos ay gumagalaw ngayon to prepare these people for a greater ministry ahead. Si Satanas, ayaw na mangyari kasi man ang gagawin ni Jesus Christ. I-infiltrate niyang
mundo, sa kaharian ng langit. Ngayon, sabi ng David, ayaw mo dyan, sige, ganito ang usapan. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Dinala siya sa pinakamataas sa tuktok ng templo. Sabi ni Satanas, kung ikaw talaga anak ka ng Diyos, magpatiwakal ka dyan, alok ka, alok. Dadaling ka sa pinakamataas na biling, talon! Magigising ka nung kahit natutulog ka, di ba? Ihagis kita kahit natutulog ka, ihagis. Di ba magigising ka, paano mo? Kung parang mahulog ka na. Ang nangyari, sabi ni Jesus Christ, nasusulat na naman, ay hindi si Kristo nagsalita nun. Si Satanas, nag-quote siya ng biblical verse sa Psalms 91, verse 11 to 10 to 11, for He will command, God Himself, command His angel concerning to guard you all your ways, so that you will not strike your foot against the stone. Kaya pag mahuhulog ka daw, sasalita daw ng angel. Meron bang ginawa? Meron bang Christian na kuhaan ganyan? Meron po, ngayon pakain na. Ito, hindi naman talaga biblical yun. You cannot defy the force of the law of gravity. Everything that goes up must come down. Ang bigat-bigat mo eh. Pag tumalong ka sa building, mahulog ka pag sa kamatay ka. Sabi nung demonyo, nasusulog eh. Si Satanas, alam niya yung Bible ha. Si Satanas matalino yun, alam niya yung Bible nyo. Kaya dapat mas marunong kayo kay Satan. You must learn and study Scripture more than him. The devil knows the book of Revelation, Genesis to Revelation, verse by verse, word by word, phrase by phrase, precept by precept. Christians, ano alam nila? John 2:16 lang. Okay, panalo pa rin kayo, like this lang, maraming pang-guest class kasi meron John 2:16. Pero ang mga small verse, mas marami, hindi ka matatalo nun. Sabi ni Satanas, Bible verse to, Jesus, nasusulat. I remember sa Psalms 91, sabi mismo ng kakay mo, pag ikaw ay nahulog sa salita ng angel niya, sagot ni Jesus. Sa Deuteronomy 8:3. You know, Jesus Christ sa Deuteronomy 8:3. Biyapon. Ito po yung biblical truth about the temptation. Yung spiritual nourishment na gusto mangyari ni Jesus Christ, pinapalitan ni Satanas ng physical. Kaya pag naging physical kayo, physical food, physical ulam, physical things, food in your physical body, your physicality ay nagkakaroon ng problema. Why? The toxin from the food you eat na nakaintakto sa katawan mo. Kaya pag nagpa-fasting pala ang mga Christian, ang mga tao, nadi-detox tayo. Kaya, sino dito nag-intermittent fasting ka sa babae? Kita niyo ang gaganda ng putis. Ang sisexy naman niya, natanggal yung mga wrinkles. At lagi ang parang first tawa nila sa kalangis ng guilty. Kaya, mag-isip-isip kayo ng fasting. Kaya kami kumami, pinagin namin sa bubayan niyo. Every year, from January 1 to 21, wala nang kainan. Kaya isang talagang hirap-hirap ko dahil bibinistray ko na hiyo na ako sa trip. Parang gusto kong buwagsak. Sabi ng kayo mong man ka ng steak. Nakikinig naman ang minsan. Bakit ko? Wala minsan talagang pagkakilip yung mundo. Babagsak ka talaga eh. Pero hindi advice ko dito sa mga katrabaho ng hindi ko tapos makakal siya. Hindi kayo maligot ko, makamatay kayo. Kaya kung hindi nyo kakayanin yung biscuit na kayo wantin. The spiritual nourishment. Quoting yan si attribute to Jesus in the Bible. Suggest that spiritual nourishment found in God's word is essential for fulfilling life. Hindi lang physical, kundi spiritual ang nourishment natin. Kaya sabi yan, does not live by bread alone. Kung puro physical lang ang intake nyo, walang spiritual intake, katulad ng Bible study, hearing God's word, and personal meditation of the word of God, you will not grow in your faith. Kaya maraming Christian, ang tagal na hindi na mabasa Bible. Tingnan natin, malilinis ang Biblia yan. Malilinis ang Bible, nasaan? Nasaan ang mga Bible yan malilinis? Dito po. Malinis. Hindi malinis dito. Malumi po. Lagi yung basahin tayo yun. Maging ako dito sa buhay yun. Kasi sa totoo lang ako, ako may Bible kung ano eh. Wala-wala din tayo, kaya wala na ako eh.
Ibig sabihin, I read the Bible, I mean again, nakatatong palitan ko ng aking Bible, yung aking James, tapos sabi nga, NSIB ganyan, NIB ganyan, NIB ganyan, tinutukuhan ko. Kaya lang nasa iPad na. So, what I'm trying to say is this, ang spiritual lifestyle ang bigyan natin diin sa buhay, hindi lang physical. Kasi man was not live by bread alone. Second, ang temptation na to, this verse is a part of Jesus' response to the devil's temptation to turn stone into bread, demonstrating that physical needs should not be prioritized over spiritual ones. That's why ang mga tao, puro physical ang kanilang mentalidad. Puro physical ang kanilang pinaprioritize. They are misled. They are not prioritizing what should be prioritized. Hindi sila lumalago. Kaya pag tinanong, saan tayo dyan? Pastor, may outing, may kainan. Fasting daw. Ay, next year lang, next year. Ayaw ko naman kung hindi ang gano'n. Kasi pinabalansin nga kasi natin yung ating pag-aaral. That truly in our teaching and our values of church, yung ating devotion. Teaching, breaking of bread, fellowship, and prayer. So, we need to balance everything. Pero, magdideclare ako one line. Fasting, exposure. Yung gusto talagang tumalik at umawad kayo, sabayan niyo kami. Tatlong araw tayo sa mundo ng kainan. Holy Spirit lang kausap natin. Paano bigay ka, Pastor? Kaya pagbaba niyo rito lang, kung sa kawan sa bahay niyo, at pagkakakuha na. Sabi, ayan si Neda, nakapagkaan siya kayo, napanakas ang social proseso. Pag ito sa akin, si Daisy, napanakas ang proseso. Hindi pa kayo mapasok sa bahay kung wala kang demonyo. Daman-daman nila sa takas yung proseso. Sa kapangyarihan sa katawan niyo, si Jesus Christ, pagpapasok mo doon, lahat ng alliance galing. Lahat ng sabihin mangyayari. Lahat ng malakaran gumagaling. Ang lakas ng power ng kapangyarihan ni Jesus Christ. Mahawakan mo ba yung malaban mo, gumagaling yung mga ketong ang ganda lang. That is the power of fasting. When God empowers you, inhabits your body, everything will be possible because God's power is manifested inside of you. Ganun palakas mo ito ang nangyari kay Jesus Christ mo. Why? The tempter will not like to see something great happening in your body. Sabi niya, ganyan ka na, kahit na, pastor na ito nga, para di natin yung teaching pastor. Gamihan mo ko yung kain, para masarap-masarap, diba? Yung pangin, yan namin yung pangin, yan yung kain mo, diba? Apang amin. Ang hirap nila yung issue na. Kaya nga pag marami ang kinain, pag babae mo sa akin na ako ng mata ko. Ay, nagkakupay ako. Ay, kung ano naman yung demonyo, hindi mo naiintindihan yung sinasabi ni Pastor Guy sa akin sa class. Kumain ka na kumain, makantuin ka. The temptation of the devil. Context. Dependence on God. The quote misunderstood the idea that human rely on God not only for physical survival but also for guidance, wisdom, and spiritual growth. Kasi po, pag ang tayo nakapokus lang sa pagkain, ang lumalago lang, samantalang paglago ng katawan na hindi reproportion sa tamang paglago, bin lang ang lumalago. Hindi Bible. Centeredness. Bin-bin. Nawawala yung dependence mo kay God. Nakadepend ka ulit sa sarili mong nasa. Nakadepend ka sa personal longings ng iyong mga desire, ng appetite mo. Kaya balik ng balik ka lang ito sa pagkain at nawawala na yung pag-asa kung umasa sa Diyos. Dahil ang pagkain ay nagbibigay sa iyo ng disorientations of not listening, focusing on God's power and presence sa buhay mo. Kaya nakadepend ka lang dahil sa pagkain na kinakain mo, nawawala yung dependence ng kay God. Ito po yung kinote ni Jesus Christ, yung man does not live by bread alone, sa Deuteronomy chapter 8, verse 8.
nung maangal ang mga Israelita, na wala na raw silang pagkain sa desert, angal sila ng akit kay Moses. Sabi nila, mabuti pa sa Egypt, yung pagkain kami, may bawang, may sibuyas, dito puro. Ano yung pinapay nila, paulit-ulit na lang yan, yung mana, yung galing sa langit. Kaya nagalit si Lord sa kanila. Most of them were not able to enter the promised land because of their angal-angal, amas-amas. Lesson learned. When God is speaking to you, not to depend too much on your physicality. Listen. Kung sinanaudyo ka ng Lord na mag-aaral lang ng Bible, huwag kang kumain. Lord, itong pagkain ko, yung salita ko, kakain ko. I will devour your word like a honey. Let me learn from you. Let me digest it internally so that I will understand everything we can read. Tignan natin kung may ano mangyari siya. Sige natin, makikita mo, Pastor, bakit konting provocation lang, nananapak na ako. Ngayon, pumunta na sa Bible, nakakasaw sa akin, nakakawalan ko lang. Nagbabago. Sino dito yung kumain sa church, nakarinig ng Word of God, kahit na medyo nagbabago sa mga alam sa ating nila sobrang tayo yung araw. Eh, mababasa ka kasi may karinig ng Word of God kay Pastor na ngayon, nagpapasa na ng Bible, konti-konti. Lumalag po kayo pag nagpapasa ng Bible. Nawawala ang presensya at ang information sa kanan sa mga Bible readers. So yung mga sabi ko, magbasa ka ng Bible. Nababasa ng Bible, kaya hindi tayo nagsasabi ng Pastor eh. Tuloy! Ano ba? Real material needs. The code is a common expression that highlights that the people need more than just material things to live meaningful life. Sa totoo lang, hindi naman kailangan natin ng mga materials para pamumuhay ng masagan na maunlad. Ang kailangan daw natin, according to science and research, tatlong bagay na damit, pagkain, sa kapahin ng pagkiran. Kung meron kayo tatlong niya, kaya mo po 100 years. Hindi mo kailangan na sa kubahin ka. Isang libong damit. 500 na bago. 30 sunglasses ng tasas. 16 na sapatos. Napuna ko yung sapatos ko, nagwala ang sapatos ko, parang nagbibigay eh. Hindi ako nagbibigay ng sapatos ko, bigay lang sa akin. Pabili naman ako doon sa 22 2nd Street. 300 na ba? Dumadami sa... Hindi naman kailangan sabi ni Mami, ang dami na yan. Hindi, binibigay lang sa akin. O, di pinamibigay ko nga ito. Hindi nakabili naman ng sapatos dito. Binibigyan ko ni Mami, binibigyan ko rin yung bahan. Hindi, ikot-ikot lang. Alam nyo, material things is good. But if you focus your life to get more of that kind of material things, nagiging empty kayo. Nadi-distribution ka para sinasabi ko, naku mo yung gadget, may gadget lang kaya iPhone 16. Sana 17. Kasi yung 17, ay ito yung 17 sa 18. Hindi natatapos, di ba? Yung mga 16 dyan, mga 16ers. Pagkatapos na ng 5 sa 16, di ba? Ay nag-isip na kayo ng 17. Ganun ang utang natin, hindi tayo nasasatisfy. Only God can satisfy your emptiness. Because it's spiritual being ka, hindi ka na material. Amen? So that's the learning things why we should say, man does not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Tuloy natin. Si Jesus Christ nagugutom na. Sabi naman sa taas, parang ano naman ang tinapay mo? Parang walang yan sa 4 na araw. Kung 4 na araw pagka wala ng kain. Since hindi ko kailangan ng tinapay mo. I've learned how to live without it because I commune with my Father through the Holy Spirit and He sustained me. Ibig sabihin, mga sisters, kahit wala ka lang kainan, kahit tayo sustain the Lord. Yan ang lesson na gusto kong parating sa inyo. Next time, walang kainan, Word of God na. Amen! Tatlo ang ng amen. Yung usapan ko sa malalakas. I'm talking to the strong. When the going gets tough, the tough gets going.
When the going gets tough, the weak say goodbye. Amen. Kasi pinapatibay na kayo ni Lord. Lahat po na baptize. Pag naging matibay kayo, sabi ni Satanas, mahirap gabi. Si Cynthia, mahirap gabi. Nagtatakas na ngayon, paano yan? Dati hindi nagbiduwala yun, nagtatakas pa. Hindi ko nakakayanin. Hindi lang siguro, dahil siguro kapit pahin ko, dati rin sa akin, kay Jesus Christ na rin si Jesus. Sobrang lakas ng pangyarihan sa kawan. Ba't kasi nakakatin ng kwento? Nagsisisi sa lang sa'yo. Pero huwag ka kayo hindi nagsisisi. Sino din nagsisi? May nagsisisi ba kayo? Wala. Tuwa nga kayo, bakit? Kung mabalik mo tayo sa pinaka-issue ng problema. Mabalik tayo sa pinaka-issue ng problema. Bakit? Ganto na yung Diyos. Gusto na siyang pagkain. Gusto para tayo. Mura na ito, pastor. Pero ayaw i-defeat yung purpose natin. To balance our work. Kasama yung breaking of bread. Okay? Dapat may breaking of bread tayo. Wala tayo yung sa atin. Dapat tutulungan tayo. When the devil tempted him, ilang temptation ginawa sa taas kay Jesus Christ? Wait na lang. Tatlong klaseng temptation. Ilan yun? Tatlo, dalawa. Bakit naging tatlo? Siyempre, may pagkain, may pride, at meron pang ano. Ilan natin yung temptation ginawa sa inyo sa atin. Tatanong na ako para mag-test tayo. Number one, there's the enemy strategy. Bakit kasi nagka-wish na? Okay, kasi natin. Ito sa tatlong area na ginawa sa talas, para ibagsak sa Jesus Christ, hindi siya nagtagumpay. Number one, the lust of the flesh. Yung pita ng laman, included doon yung appetite to eat food, sexual desire, makes your body comfortable, anything that makes you feel good physically to satisfy the flesh. That is the lust of the flesh. Lahat tayo merong lust, di ba? Kung yan, Pastor, totoo po yan. Kasi nag-impay sa akin, magpapasok siya. Gusto bakit yun? Kung meron akong mag-aaral sa Bible school, lalo kumintindi yung density ng MUST niya. Lalo siya na-involve sa pornography, sa masturbation. Sabi ko, hindi pa nawagan sa'yo. Ano ba yun? Oo, kasi tinitest ka na ni Lord eh. Tinitest mo yung ano mo eh, self-construction eh, nakakatibay ka na eh. Sabi, bakit ano? Wala yung pinasakit ko. Gusto niya mga backslide, ayaw na po siya seminary study niya eh. Kung kailan siya gagawin, magka-bracket na, ang lakas ng dating sa kanya. Kami niya, may girlfriend ko. Inaamin niya sa akin. Ito sabihin ko siya niya. Baka kilala niyo. Hindi, kaya binili. Ang lakas ng dating sa kanya. Pwede ba mag-iwalay mo na tayo? Sabi mo niya, bakit mo mag-iwalay? Tinarayan siya. Siguro meron ka na! Hindi kasi, yung maintindihan eh. Naiyak siya. Ano ba nangyari sa'yo? Wala, tinitip siya ni Sina para magsak siya. E paano, ngayon nagpapasok na ulit successful minor ministry. Somewhere out there in the world, di sa isang lugar. Powerful yung ministry. Bakit? Sabi ko kasi, pag nagtagumpay sa kanya si Brando, maraming magbibigo eh. At maraming, sabi ni Satan, hindi tayo nagtagumpay. Pumunta lang tayo sa mga GFC yan. Maraming mga pinakaral ng mga, dahil pa, tutusin natin. Pero mga pinakaral sa GFC yan, pinag-membra ko kayo. At yung mga may asawa din. Para hindi tayo matala ng ng Jesus. Pride of life. Throw yourself down from the temple. Bakit? Kasi nga naman, maraming makakita ka, ang siya, ay, tayo magsisirkos. Para yung mga tao, umakita sa kanya, papalakpakan siya. Galing! Sino dito yung para pang hinihingat, inahangal mo sa sarili mo yung palakpakan ka lagi, purihin ka lagi, bigyan ka ng spotlight sa'yo, ang microphone, lahat papalimak sa'yo. Sino ganyan may kanyang kaugalihan, ha?
Demonic yan. Pag nasa ministry ka, natanggal mo na sa utak na yung magiging superstar ka. Ang superstar lang dito si Jesus Christ! Amen? Mabawa tayo! Tapos may tao dito. Wala ka kamuting tao lang sa pastor dito. Si Lord ang magaling dito. Nagkukulang pa ng Lord para paliwanag sa inyo na ang temptation sa taas sa area ng yabang. Pag mayabang ka, ibabagsakan mo. Walang mga lingkod sa Diyos na mayabang. Ang nagmamataas ay ang babae ay wala ng kapos sa kuya Mike, tinaas nito. Binigyan ng bahay, binigyan ng coach, binigyan ng bayan asawa, binigyan ng bayan anak. Ang bulang kuya Mike. Ganun po ang promotion ng namin. Kasi nga, alam ni Satanas kung saan kanya titirahin. Kung may pagpamayabang ka, yung ayaw kong panalo, gusto lang sa usapan nito, bida, lahat ng degree mo pinakita ko ron, MA, PhD, PLA, MA, lahat ng PhD. Eh bakit kami pagkatrato na lahat pa ng degree, kaya makita paano pag dito sa bayan, ang dami ng degree nito. Anak kaya mas to sa kaya yung mga nanay, sasabihin ko sa mga kapatid na, ay kayo, punta kayo ba? Bita ko sa bahay, ito anak ko, doktor. Ito naman, engineer. Ito naman, abogado. Ito isang to, pastor to eh. Ano ka? Wala siya ka-friend sa akin yung pastor. Parang nanay ko sabi, wala ba ako sa Japan ka, pastor? Siraan mo! Huwag tirahan pa dito! Dahil sa akin, wala ako. Ganun, hindi mo nagdala ko tayo intindihan eh. Gusto mo magdala ko, kung ano yung maraming pera sa Japan, hindi nga lang nagpapasok ang grade ko, galing kami rin sa akin. Kasi pag mayroon sa pagpapain natin, kami na yung private time yan, private time. Malayan sa Biblia, sa Bible yan. Pag-Bible pasok tayo. Yung private time, alisin mo sa katawan mo. O, kung makikita niyo si Tita Lucy, hindi naman private yan, napakahangin niya. Napakababa mo. Kala nila napakayabang dito yung sila, tapos hindi, pagkakalaman kita. Napakaloko pa yun yan. Tingnan mo yung tabi mo, mapapaitan. Ay, mapala. Pag-join na, di ba? Pag-join na, di ba? Para mag-try! Number one tinatalik kayo sa taas. Kahit na mag-recruit kayo ng 10 retreat, pag yung pride nyo, hindi nyo pinaba. Diyan ang magiging handa para hindi kayo magkagamit sa ministry. Kasi ang mababa ang Lord, ang siyang pinakasihan ng Espiritu ng Lord. The Lord is the Spirit, the humble spirit will always be favored by God. But those who are proud in spirit will be resisted by Him always. God resists the proud, but give grace for the humble. Sabi sa James. Number 3, the lust of the eyes. Yung bandang huling temptation na sinabi ni Satan sa kanya, sabi ni Satan, bakit ito ah? Ito sabi niya, Jesus answered, it is also written, do not put your God into test. Again, the devil took him to a very high mountain, showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Gusto ni Satan ang worship. The devil wants to be worshipped. That's why, sa mga bahay na may mga rebulto, no offense to sa dating na religion ko, gustong-gusto ng mga demonyong sumali ko. Bakit? People bow down for them sa mga idols. And the devil wants worship. Kaya hindi natin inulura dito yung mga rebulto, kaya inulura na rebulto. Kasi ayaw ng Bible, nasa Biblio. Amen. Sabi niya, worship me. Eh ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the evil left him, and angel came and attended him. Lesson learned. Tatlong bagay ang gusto tumbukin ng espiritu ng demonyo sa katawan natin.
Yung the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. So the lust of the eyes representing the splendor of this world. Everything that attract your eyes. Kaya kapag may nagsha-shopping, ano sinasabi natin sa mga nagsha-shopping? Window. Ano nakikita niyo sa window? Ano nakikita niyo sa window? Kung saan ang mga display. It allures your eyes to be attracted, to get what you see. Lahat tayo, pag may nakita maganda, attractive tayo, gusto natin makuha. That is what we call the lust of the eyes. Nagigets niyo mga sisters? So, tatlong bagay ang gustong masakit sa tao sa inyo. Your flesh, your pride, and your eyes. Kasi yan, dyan umiilog ang ating kahinaan. Flesh, pride, and the eyes. When the devil said to the woman, babae halika, nakikita mo yan. Pag yan, kinain mo, flesh, magiging matalino ka, malalaw ang tawag mali, magiging Diyos ka. Yung tatlong temptation at target point, tinamaan si Eva. Naget nyo? Yung flesh niya, gusto niya napuputol. Yung pride niya, maging matalino siya. At yung isa, yung ganda ng bukas, na inggan si babae, inawag sila lang. O, share din tayo. Nagkasala ang pag-asawa na ilayo sa Diyos. Simula noon, lahat tayo. Iniinig lang tayo sa talas yan para lalo tayo maumali sa maling pananaw at prioridad ng buhay para hindi natin matutunan ang panawagan ng langit para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon, tinuturo ko sa inyo para tayo ay maging makalino. And I'm being tempted by the devil in the area of flesh. And I'm being tempted in the area of pride. And I'm being tempted in the area of lust of my past. Meaning no satisfaction. You want to get everything you see. Yan tatlong area yan, diyan kayo titirahin sa braso. Mga newly baptized, ingat kayo ha. Kasi may kakakita naman sa bahay. Ate, mura po ito. 10 tips din. Ito, nakita mo yun, nagdabak ito ha. Ito naman, nakakakalat ka, ito pa, nagdulol yun. Namumblema ka naman sa pera, nakakululo ka pa. Hindi ka tuloy makapag-church dahil nakamawa ng Sunday dahil may babayaran ka, nakakululo ka eh. Eh, may strategy na kamanas, very sa atin, pero hindi mo alam, nadadaya ka na. Eh, may tingnan mo na kami mo kung nadaya ka. Sabi mo sa kanya mo, huwag ka magpapadaya. Sige lang, sabihin mo. Nakapulong na naman. Nakapulong na naman. Sige ka lang. Eh, nakasayin ka. Nakasayin ka. Ah? Nakasayin ka ako? May oras pa ba mga kapatid? Tapusin ko ng 11, no? Okay? Paano po, bakit po tayo natutuso? Inaalaw ba ni Lord yun? O si Satanas na talaga po anak? Ganito po yan, pag-aralan natin, ha? Pag-aralan natin. Okay, the divine initiative. Si Jesus Christ, pinadala ng Holy Spirit sa wilderness. Hindi siya nagkusa, hindi rin siya inudyukan sa talas. It is the Spirit of God, the Father Himself. Sila nilang mayroong strategy kung paano gagawin. Bakit? Para ihanda si Jesus sa malakihang gawain. Kasi nga nagkatawang tao ang Panginoon eh. Para ba i-test yung kanyang pagiging matibay? Para malaman kung babagsak siya o hindi? Alam naman nila kung Diyos naman, Espiritu Santo, ano mangyayari na hindi talaga bibigay sa Jesus Christ. Bakit? Pag ginanap niya ang istorya niya, para ipakita sa atin tao ng Diyos na tayong dadaan doon sa ganung paso. Si Jesus Christ dumaan, dadaan tayo.
At hindi kayo lalagpasin sa Satanas. Hindi dito yung mga matatanda Christian na naging mainit siya, tapos biglang dumating pagsubok, lumilay siya. Tapos, yan, sa akin yan, nag-review ko sa akin, lahing simbahan ko, bata ko yan sa church siya. Pero because of the trials and the temptation and the testing of faith, nawala yung ano niya, init niya. Siguro, medyo wala kong kadalayan sa tanas niya, diba? Bata ka kanina. So, Jesus was there, gently by driven into the wilderness, emphasizing divine urgency and purpose. Sabi mo nga sa sarili mo, I have a purpose. I am a driven purpose person. In Jesus' name. May purpose ang buhay ninyo. Mamamatay kayo, hindi kayo walang halaga. Significant. You are not just simply there to work and earn your living, to raise up your children and one day die. No, 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 no. I refuse to say that upon your life. You are greater than what you are expecting to do right now. And God is expecting greater something from you because you are a purpose-driven person. Hindi lang nila sa alam ba anak, hindi lang yun, matatapos ka niya, lalaki niyan. Parang si Mami. Diba po, labanon ko, anak-anak. Dati nila mo, isama mag-insa. Darating niya, lalaki niya. Makapag-insa sila, well, dito sa anak sila. Si Ate May, lalaki niya. Paglaki niya, gagamitin niya ng Lord, pastor na rin yung basic yung bata. Hindi, aminin nyo, lalaki din yan. Di ba? O yung mga wala pang anak, pag-anak na kayo, wala pang anak yun. Ito, lalaki rin to. Lalaki rin yan. Gagamitin kayo ng Lord pamilya. Wala pa, malaki na, lalaki na yun. Mga ako mo, lalaki rin yun. Pero yung malalaki na ngayon dito, ano pa ginagawa nyo? Pag-pag-amin ka na, sabi mo rin sa katabi mo, pag-pag-amin ka na, malaki ka na. Sabi ni Satanas, malaki ka na, malaki ka na, sabi mo, malaki ka na dito, huwag ka na magpagsabi, malaki ka na. Hindi ka, pero sa akin may isang at kailangan, kailangan yan, kailangan yan, kailangan yan, kailangan yan. Amen. Kumukulay ka kami, bakit? Kailangan ni Satanas. Ano kami kaya kaya ang mga gawin sa mga kolesterol, mga suga. Kami yung mga tinapay na kinakain natin. Hindi! Jesus! Alam mo, sa Satanas, talagang pulong, pero hindi siya nanalo sa kapatid ng Diyos. Mas magaling tayo. Kaya dyan, konting kain lang. Hindi ko naman nakala. May purpose kayo. May purpose tayo. May purpose tayo na. The devil is telling you, eat a lot of food because, in a sense, you don't have any purpose in life. Since life is enjoyable, enjoy it as much as well. Eat as much as you can now. And the Holy Spirit is telling you, anak, pag-control ka naman ng pagkain, may purpose ko sila sa iyo. Baka gusto mo, buhay na sa langit. Puro ka lipstick, puro ka. Huwag ka muna umihin mo sa heaven. Diyan ka muna sa lupa, may papakuha sa iyo. Eh, biglang namatay. Meron akong dinidesire ko, dalawang lalaki sa Better Living. Hindi mapigil ng pagkain, sabi ko, Jimmy, ang laki mo na. O, pastor ko siya, siguro lang siya pa ko, lalo ko tayo sa akin. Ang tawag ka na kayo dyan, makita sa church. Parang maraming na-stroke. Pag-stroke na, sabay pag-stroke sa kamo. Lubagopin mo yun. 42 years old. Patay. Pero mahilig siya nung pinabay ko sa akin siya. Lahat ng kapitbahay na pinabay. Yung mga niya, special na niya. Ano nangyari? Buti na si Kuya. Dapat yung ulo. Pag-isip ka bigla, doon. Tama-tama mo sa isang kama na.
Kala kinuha lang na yun. Hindi na makontrol eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makontrol ka na. Ito kayo. Kayo sila. Dahil sa panas. Ayaw ko sa panas ng kayo. Madalas nyo lang ang mabaka. Nag-control ba kayo? Pag hindi kayo nag-control din ang mga emotion ko, delikado yan. Your emotion must be controlled. Your appetite must be controlled. Your intensity must be controlled. Your propensity must be controlled. Because one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. Temptation is not always a sign of spiritual failure. Sometimes it's a part of God's refining process. Kaya sa pinapadaan ko sa temptation para makita ng Lord, anak, kaya mo ba? Nalagpasan mo ay kaya mo na. The higher the level, the higher the level. Kaya pag umaangat ang level ng spirituality mo, umaangat din yung power of temptation, lumalakas. Nagigets ko yun? Pero notice nyo, bakit ang pastor? Katulad yung i-illustrate na rin ang pastor na seminary student. Graduating siya, kanina, pastor ng grade sa Bible School. Pero nang temptation sa kanya. The devil knows. The devil knows the problem. Like the soldier sent into battle after training, Jesus was sent into spiritual combat after his baptism. Kaya mga nabaptize kanina, ako. Nag-iingat kayo lalo kayong nanalangin, lalo kayong atin sa church, lalo kayong mag-pray, lalo kayong mag-control, lalo kayong mag-iingat. Because, inomonitor tayo ng impyerno ngayon. Ilan sila? Ilan mga demonyo? Boss, kanino? Ilan ba nagpapaptize sa atin? Ilan? Saan ka naman natin nag-rebaptize? Saan yun? Akala yung province sa impyerno yan. Ayan, papadala na mga yun, mga alcohols na sa bahay. Pero lalabanan nyo ha, pag meron kayo nararamdaman, meron kayo mga spiritual encounter, pero sabihin nyo, in the name of Jesus Christ of Nazareth, say, you are not welcome in my body, in my family, in my house. I refuse to get out in Jesus' name. Ganun nyo. Hindi pa palagi. Susunod sabihin. Dahil powerful si Lord na nasa kapatid. God is greater than the world. In the conclusion of our study, ano natutunan natin ngayon sa laban ng pinag-aaralan natin? Lesson for today. Temptation, victory to temptation. Sabi sa Hebrews 14:15-16. Jesus was tempted in every way, yet without sin. He empathizes with our weaknesses and offers grace in time of need. Kaya pag kayo po'y natetempt, manalangin kayo, Lord, ito na naman po siya. Naalala ko si Kuya J.R. Si Kuya J.R. wala rin ngayon. Talaga makatawa kami po sa usapan namin po sa men's fellowship. Namin, Kuya J.R., ayaw niya. Huwag kang magpapakado. The tempter tried to destroy you because ano siya, prejudice ko niya, ano ba? Meron ka kong issue sa iparami sa sakot eh, kasama siya. Tuwatin niya sa sigala. Tapos niya, God is preparing you. Grabe siya tayo sa school, ba? Pag ready ka, tinitira ka mo sa unang tumas. Anong ginawa mo sa bedroom mo? Makatok mo sa bahay. Palalasin mo ang Jesus na. Hindi nakatawa lang sabi, hindi niya. Sabi ko, alam mo na gagawin mo, Christian ka na. The devil is knocking at the door. Mike, ito ba yan? Sabi naman, wala na si Mike dito, patay na yun. Pag Mike hinahanap ko yung Mike na ito. Rebecca, nandiyan ka. Wala na yung Rebecca, nabaptize na ito, yung Rebecca na ito. Sarado nila yung ito. Nandiyan ba si Maricel? Ayaw ko yung Maricel, di ba sa tayo yun yung Maricel na ito, yung gaya ng rin at ako. Sabi siya kasi ito. Dami talagang na, umalik pa ako dito sa GFC family na to. O hindi ko na kaya to. Di ba tayo mga demonyo?
Rest back tayo next time na lang. Pagka nag-live na sila ulit. Kaya ayaw natin bitawan ko yearly, meron tayo. Gusto nga natin, price kayo para lagi nang-revive kayo. And guys, ako wala na ng ating budget, kaya naging isang beses sa isang taon. Kaya, loobin ng Lord, gawin namin 3 times a year. Kaya 2 times a year. Okay, okay namin yung gawin tayo. Kasi kaya masala ako. Sinisipan mo sa retreat. Dapat naiwanan mo! Kasi tinuturo nga sa itong mga strategy na kailangan para malaman mo para tayo makipagbahay. Amen? Para meron tayong panalo. So, in conclusion of my study, hindi na pa ako yung conclusion dito. Actually, napakarami ko sa inyo na gusto ko tapos na tayo. Practical things away na lang para pag-uwi nyo, dala-dala nyo. Number 1. Temptation is inevitable. Ang ibig sabihin, hindi nyo maiiwasan na. Dadating niya, kahit natutulog kami sa ipapasok mo sa utak mo, mananaswa ako. Di ba totoo? Wala ka naman ginagawa, gusto na isip mo na lang, makapalog na na-expect mo yun. Wala ka naman ginagawa, kasi na, ano yan eh, mga inclusion book yun eh, ginalagay mo sa utak mo para magkasala. But, victory is next, use scripture, prayer, and spirit guidance as your defense. Kaya pag natutokso kayo, pagbasa kayo, i-read ko niyo yung Bible. Sabi ng Bible, ang isang bunga ng spirit ay self-control. Ngayon, nasusubok ang self-control ko, kaya i-apply ko yung self-control. Takaw na ako kumain ng Kentucky. Eh naku, ang sarap nito, mainit-init. Kaya lang, nabasa ko ng Kentucky para support ng job doon. Ayaw ko rin sa'yo. O, yung mga kumakain ng Kentucky, expose pa tayo yan, ha? Ayaw ko lang kumain sa'yo. Wala nang laman ko, ayaw ko lang kumain ng Kentucky. After every wilderness, there is a renewed strength and purpose. Kaya kung kayo may matukso at nalagpasan nyo, lumalakas kayo. Tapos naging klaro nyo ang gusto nyo. Lord, kaya pala ako nagtagumpay na lagpas ang problemang yun. Kaya kung pa akong pinadaan ko sa wilderness nyo, ang wilderness representing trials, problems, hardship, difficulties, and barrenness and dryness in life. Pinapadaan na kayo doon para nalagpasan nyo yun, para hindi nyo mapansin sa tanas, makapokus kayo kay Lord, para hindi kayo masakam sa tukso at mahulog sa bilat ng diablo. Pinagtutunan ba? The Lord will see your heart. That the devil, even though he wants to tempt you, you will not give in to his temptation because you are sealed, empowered, anointed, become knowledgeable now in the divine strategy of God to defeat the demonic strategy and schemes of the devil. Wala pa pangyarihan sa Satanas upang wasakin ang buhay ng mga tao na hinirang tinawag ng Diyos para sa napakalaking layunin upang sila magamit mo sa pagpapalaganap ng magandang balita ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Marami pa po kaluluwa ang dadalhin sila. Marami silang sasaksisyaran. Marami silang sasabihan. Jesus is the way to heaven. Jesus is the way to life. Jesus is the victory. Jesus is the healer. Jesus is the solution to your life's world's problem. Lord, lahat kami dito ay gagamitin ninyo. Ayaw ng demonyo na magamit ang buhay namin. Dahil alam niya, marami kami ma-influensya ang tao para madala namin sa kaharian namin. Our goal and purpose is to become witness for Jesus Christ, to tell the world that the way to heaven is to believe in the beloved Son of God, Jesus Christ. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Lord, huwag niyo pong hayaan silang madaya ni Satanas, bumigay sa kasalanan, mag-give in sa mga temptation at tukso ng demonyo para ang kanilang lust of the flesh, pride of life, and lust of the eyes ay paikutin sila at sila'y bilugin at ibudulin uli ng demonyo. Panginoon, kung sino man sa amin dito ang mayroong mga pinagdaraanan,
Sinasabi ng Diablo, hindi ka makakalagpas sa problema mo. Hindi ka makakabayad sa utang mo, hindi ka gagaling sa sakit mo, hindi ka magiging gamit sa Diyos, hindi ka magiging epektibo sa ministry. Huwag niyong paniwalaan yung mga kapatid, ang bubulan, ang daraya, kasi yung galingan ng impyerno sa buhay mo. Lahat ng hinirang at tinawag ng Diyos ay may layunin siya upang magtagumpay sa buhay at maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. You are not an accident, brothers, sisters. You have a purpose in this life. One day you will expire and you will say to the Lord, Lord, mission accomplished. I did what you wanted me to accomplish while I was on earth. Dahil nadala ko po ang aking pamilya sa iyo, nasyaran ko ang aking kaibigan, classmate, co-workers, marami po akong nadalang kaluluwa sa langit at nasabihan ko sila si Jesus ang daan sa kaligtasan. The devil tempted me, but I refused to give in to his temptation because you taught me how to battle in the spiritual warfare. For God is my victory. God is my success. And I will always emerge victorious. In this life, I will be a conqueror. I will never be a conquered one, but I am the conqueror. More than conqueror in Christ Jesus. Panginoon, ang dalangin ko sa bawat isang lalaki narito ngayon, babae narito ngayon. Pagbaba namin sa bundok na ito, dala-dala namin ang karunungan kung paano gagalaw at aatakin kami sa taas at siya hindi magtatagumpay. Dahil gagamitin namin ang salita mo, Jesus. Ang iyong mga pangako, kami mananalangin, ang gabay ng Espiritu, ang church na nilalagay mo kung saan sila umaakit every Sunday, upang patuloy sila makarinig ng mga katutuhan, mga bagay-bagay na dapat nilang malaman, upang sila maging matalino sa paglalaban, pakipagbaka sa buhay na ito. Thank you, Father God, for giving us the victory. Thank you, Father God, for giving us the assurance that in Christ we can do all things. Even the evil one cannot harm us. The evil one cannot defeat us. For Christ who lives inside of us is greater than the one who is in this world. May the Lord's favor, love, mercy, and grace rest upon each one of us. Lord, the wilderness will always be there, but we will overcome the wilderness. The temptation will always come, but we will never be overwhelmed by this temptation. We will keep on looking up to Jesus, the author and the perfecter of our faith, our example, our model, our leader, the one who will direct us into the path of righteousness for His name's sake. Even though we walk in the valley of shadow of death, we will fear no evil, for you are with us. You are the one who empowered your people. We will overcome. We will walk with you until the end, till here, till eternity. God is our victory. May the favor of the Lord rest in each one of you. In Jesus Christ's name we pray. Praise God. Salamat, Pastor. Ayan. Sa panahon ngayon, ang dami-dami nating struggles. Tulad ng sinabing Pastor. Struggles, problema, alhanin sa ating buhay. Kaya, ang sinabi ni God sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ano po ba yan sa Tagalog? Pagsikapan natin, unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban at lahat ng ating pangangailangan ay idadagdag natin. Bakit po ba mahalaga ang ating Panginoon sa ating buhay? Siyempre, siya ang ating makapangyarihan Diyos. Siya ang lahat ng may gawa at may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya pag may pagsubok tayo, problema, lahat ng alalahanin natin, siya ang makakatulong sa atin. Kapag inuna natin siya sa matinding pagsubok, siya ang gagabi sa atin. Magpapatnubay at paproteksyonan tayo. Kapag inuna natin siya, kahit wala tayong pera, God is our provider.
Siya ang ating great healer. Lahat yan ay magagawa ng ating makapangyarihang Diyos. Kaya dapat natin siyang unahin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya ngayon, parangalan natin, ibigay natin ang the best natin para mabigyan natin ang ating Panginoon ng taos-pusong pasasalamat dahil siya ang ating makapangyarihang Diyos. Ayan, kaya po sa lahat ng problema natin, huwag po tayo mag-alala. Itaas lang po natin sa ating makapangyarihan Diyos at siya po ang kikilos sa ating buhay. Wala po tayong magagawa, wala po tayong kapangyarihan na magawa natin na maayos ang ating buhay. Pati po sa health problems natin, siya lamang po talaga. So, itaas po natin lahat ng ating mga kamay at magbigay po tayo ng buong puso pasasalamat sa ating Panginoon. Yes, oh God. Thank you, Lord. Ikaw po ang aming dakilang Diyos. Makapangyarihan sa lahat. Lord, apart from you, we are nothing. Lord, talagang sa buhay ko, Lord, kumilos ka sa buhay ng aming tunay na napakaputi. Lord, kaya na sa pangako mo na kapag ikaw lamang ang aming uunahin, lahat ng aming pangangailangan ay ibibigay mo. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga handog na ito, sa mga nagbigay nito, Panginoon. Pagpalaan niyo po sila ng siksik-liklik at umapaw. At Lord, dalangin din po namin na pagpalaan niyo ito, mga handog na ito, at makatulong sa pagpapalago ng iyong gawain. Salamat, Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Binabalik po namin, Ama, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon na tagapagligtas. Thank you, Lord. Praise God. Maraming po salamat, Sister Lisa po. So, konting reminders lang po. Ulitin po natin po sa mga hindi pa po nakakabayad ng 300 yen po sa ating mga room coordinators. Ano po? Sorry po. Ano? Sa mga adult lang po pala po, inulit ko po para po sa mga adult po, ibigay na po natin po sa ating mga room coordinators po. Okay, diretso na po kay Sister Ruby na po, hindi na po pala sa mga room coordinators. Kay Sister Ruby po, nandiyan po si Sister Ruby, after po ng ating service, pwede din na po ibigay 2,300 yan po. Then, pangalawa po, tignan po natin po kung meron po ba tayong mga masurimolo po or mga bagay po na nakalimutan po. I-double check po natin po. Pwede pa naman po yata po i-check po yung rooms po natin po, Sister Melissa. Wala. Close na po. So, na-check naman na po. Thank you po sa ating mga room coordinators po. And then, maya-on din po magla-lunch na po tayo po. Diet na po. So, ano na po ba tayo? Word of God na po. Wala na po ba tayo kainan po? Si Ruby po po lahat ng Pero yun po, 12 to 1 po is our lunch. Then 1 to 2 o'clock po, meron pa po tayong konting free time. So, pwede po natin i-enjoy pa po ang place. Then, pero pwede na po umuwi at that time. Sa mga gusto pong umuwi na po. Okay po, I understand po. So, inulit po, after po ng ating worship service, magkakaroon ulit po tayo ng picture taking po. Para po ano po, dito po sa harapan po, kung hindi po ako nagkakamali. Yes po, dito po sa may harapan po. Yun po. Ipapakita na rin po yung cross po. Okay po, I understand po. So, yun na po ang ating ano po, ating mga reminders po. Mag-enjoy po tayo po sa ating service po. Tinatawag ko lang po si Pastor Ronnie po, para po sa ating ano, benediction po. After this, wala announcement. Okay, tayo pa lang kahit.
Okay ba kayo? Makakuha tayo ng 2 days and 3 nights dito? Excited dito po. Praise the Lord. May the Lord bless us and keep us in His face and abide us and grant us the peace and understanding. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.
Yes.